sa bayan mo ito, para yung And the Eastern Police District Director, Police Senior Superintendent Romulo Sapitola, sorry. Okay, we would like to request everyone to please settle down. Kaya masusuwat na wakit. Mapiyaso ginawa tanong. Ha? Ha? Marunong kayo dalawa? Ha? O, biro? Okay. Saan? 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 Ha? Ikaw, saan ka? Ha? Ha? Saan? Ikaw ba taga saan ka? Okay. Pero saan ang origin mo? Anong bayan mo? Probinsya. Tawato City. Ikaw? Tawato City ka. Ang origin mo. Ikaw? Ha? Marawi. Saan sa Marawi? Ha? Sa? Taraka? May sukaran ka na wagi? Yeah. May duduk. Saan ang sagot dyan, Maan? Sila nag-iingat, yung pulis naman natin ay gumagaling. Ha? Kahit anong ingat nila, pag nagsusumikap yung pulis, matitimbog pa rin sila. And take note, kita nyo may baril, maraming shabu, pero buhay sila, di ba? Ibig sabihin, hindi lumaban. Ganito kalaki, papatayin ko talaga pag lumaban. Hindi lumaban. So, buhay sila. So, dapat makita nyo na hindi lahat na ginagawa namin dito is puro patayan lang. Basta hindi lumaban, buhay ka talaga. Buhay ka. The law of demand and supply. Yeah. Bumaba yung supply, so the price goes up. Magpatisbay siguro tayo para malaman natin. Pero tumaas talaga dahil nahirapan na sila supply. Hirap na sila supply. Ha? Meron. Well, mapansin naman natin ngayon, di ba? Makikita natin sa kalsada, halos wala ka nang mabiling shabu na dati ay parang sigarilyo na binibili mo sa kalsada. Yung taong bayan na mismo nagsasabi na napakahirap ng makakita ngayon na nakastambay sa kalsada kung saan ay pwede kang bumili ng shabu na siguro 0.001 gram. Yung tamang-tama lang sinasabi nilang may tama. And ang presyo noon is like 250 to 500 pesos. Yung tamang isang gamitan. So ngayon, ang sabi nga ng ating mga ang feedback sa amin na dumarating sa ating kapulisan, mahirap nang makabili sa kalsada kasi wala ka nang halos makita na nagbebenta sa kalsada. Yun na mismo ang feedback sa atin ng ating taong bayan. Any other questions before other matters? Yes. For the record, can you explain
you mentioned a while ago that this has been a product of a one-week surveillance, but what was the circumstances of the arrest? How did it happen? Well, unahin ko muna yung sa Pasig, ano? Yung 1 kilo muna na. Yung Pasig, may huli sila previous days at nakipagtulungan sa ating operatiba until sa time na na-contact nila yung dalawa na supplier. So nagkaroon ng transaction. Una, ang gusto nila sa Pasig, later on, inatak sila hanggang Lower Bikutan. So nagkaroon ng na bypass doon sa Bikutan. Ito naman ang volume nito. Ito yung week-long talaga na tinatrabaho ng DAID sa DSOU. So isang linggo to na pabago-bago yung isip ng supplier. Actually nga, ang una niyang instruction is somewhere sa Marikina. After 2 hours, binago niya uli. Hinatak niya uli sa bandang Metro Walk, Pasig. After 2 hours uli, hinatak na naman sila doon sa Santolan, Pasig. At eventually, doon nagpurso yung bypass operation natin. So, mailap din sila. Tama sinabi ni Chief. Nag-iingat sila, sobrang ingat nila, pero gumagaling nga naman yung ating mga operatiba. Puspusan yung ating kumpanya dito sa Pasig. Yung lugar ni inabanggit mo, noong last Saturday uli, ginalugad namin uli yun. Nagtokhang kami rin sa lugar na yon. Pero wala kaming nakikita ngayon na remnants doon. At patuloy na binibisita at ginagalugad yung lugar na yun kasi ayaw namin bumalik muli yung tinatawag nating Sabuchang doon sa Pasig. At ang mga chairman naman doon, mga kapitan ng barangay, ay very cooperative naman sila sa ating kapulisan. Hindi ko masasagot yan. Siguro, ang last transaction niya, bago pumasok yung SAP. Pero pagpasok ng SAP, wala nang cellphone di ba? Binawa ng cellphone doon. So, hindi na siya makapag-transact. Mga kasama na ito. Mga galamay na ito. Heroes Welcome is full of joy, palakpakan, pomp and pageantries. Kung sa kanya ngayon, ang Villains Welcome is yung nakakamatay na mura, nakakamatay na tingin, basta yung kung pwede matunaw na lang siya sa kinaupuan niya. Pero hindi literal na mamamatay siya. Hindi. Walang. Non-contact yun, non-contact. Non-contact. Pero mas masakit yun. Non-contact. Man. Other questions? Other matters? Si Tanto, tuturuan ko yun ng boxing. Dahil mahina siya sa suntukan, kaya bumunot siya ng baril dahil napahiya siya nabugbog siya Pasiga-siga, tapos mahina pala suntukan. Turuan ko yun bukas ng tamang suntok, paano mag-boxing. Yes, George. Wala pa, hindi pa dumating Hindi ko pa nakita yung mata. Black eye. Other, may question pa po iba? Other matters, Leah?
More to come. More to follow. Whatever you call them, basta pag ikaw ngayon ay nakulayan sa droga, you don't deserve another day in your office. Tatanggalin kita dahil hindi maniniwala ang taong bayan na ang pulisya ay seryoso sa aming drug campaign, anti-drug campaign, hanggat nakikita pa yung mga tao na alam ng mga taong bayan na involved. Kaya mag-expect kayo, meron pa sa mga Region 6, Region 7, Region 8 na mapupunta sa Cordillera. Meron pang taga-IRMM mapupunta dito sa North Banda. Tanggalin namin lahat ng tao dyan na may kulay sa droga. Yes. Hindi ko pa nakita yung ranggo ng iba. Pero marami. Yung sa Region 3, hindi pa na siya na-order yun. Marami yung mga 100 plus yun. Hindi pa lumabas yung order, Region 3. Meron yan, may mga opisyal yan. Marami yan. Maris? Wala na? Sir, can you also update us on your trip to Malaysia? What has transpired in your forum there? That was the 36 ASEAN-APOL Conference. Lahat ng ASEAN chiefs of police plus participating countries. 10 yan, di ba? Philippines, Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, Myanmar, anong isa? Kulang isa. Apat BIMP, no? BIMP. Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines. Tapos dagdagan doon, Singapore. Singapore pala pang 10. Yan yung member ng ASEAN countries. And meron may China, Korea, Australia, New Zealand, mga observers. Yung observers na yung East Timor, pero sila, parang niya sila, yung palagi niya silang dialogue partners, yung mga malalaking bansa. The same, as usual, pinag-usapan doon, terrorism, human trafficking, at saka drugs. Pang-apat, yung firearms smuggling, arms smuggling. Pero ako, yung aking pinupukusan doon is yung sa drugs. So, kakaroon tayo ng mga bilateral meetings with other counterparts, other countries, at pag-usapan natin yung mga cooperation na pwedeng gagawin as far as addressing the drug problem of the Philippines. And also, yung problema natin sa South, which is also a direct concern of Malaysia and Indonesia, yung kidnapping along the waters bordering sa Philippines, Indonesia, and Malaysia. Isa yan sa mabigat na topic rin natin at talakay namin. Yes, ma'am. Yes. In fact, meron kaming bilateral meeting doon with China at binigyan ka kanya instructions yung mga tao niya na pumunta dito sa Krami. So kanina, pagdating ko, from airport, from Kuala Lumpur, pagdating ko, nag-meeting kagad kami nung China na pinadala nung chief of police nila. At marami kami na pag-usapan. Hopefully, magkakaroon ito ng magandang resulta dahil yun nga, they are very much concerned doon sa 3 to 6 months na palugit ni Presidente sa Philippine National Police. So, tutulong daw sila. Tutulong. Yes, ma'am. Sir, Ann Soberano sa Bombo. Sir, may nakraft po ba kayong agreement sa Malaysia, Indonesia regarding po sa
to address itong kidnapping in the South? May ano po yung partisipasyon ng PNP dito? Pupunta sila dito. Meron kaming MOU na pipirmahan. Meron lang mga kunting mga minor issues na i-resolve bago ma-finalize. Siguro by August pupunta dito yung ang tawag sa Chief Inpin na doon is ay Inspector General of Police, IGP. Parang commissioner sa ibang bansa. Police commissioner. Sir, follow-up ko lang din. Sentimiento ng mga Mindanaoan, sir, especially dun sa may ARMM areas na yung mga police calawags po ang pinapadala doon. Sabi nila, they don't deserve itong mga police calawags na itinatapon doon sa kanila. They deserve na yung mga matitinong pulis din. Bakit po daw doon pinapatapon sa ARMM, Zamboanga, Basilan, itong mga ninja ng itong mga nagre-recycle ng droga? Reaction niyo po? Anong gusto Thank you. nila? They just deserve their own iskalawags. I-maintain lang nila yung iskalawag na dito. Ang gawin natin is yung iskalawag nila doon, marami rin mga pulis doon na sangkot sa droga. Hindi lang nyo alam dahil malayo kayo. Pero yung mga pulis doon, marami rin involved sa droga. Yung kanilang iskalawag ng RMM, yan naman tanggalin natin, ilagay natin dito sa north. Relocate and dislocate until devacate. Ha? Anong assurance nyo doon sa mga tao, sir, na ito, parang negative yung image, sir, na pinapadala po doon yung mga ninja from Metro Manila? Sabihin lang natin sila na that's part of the process. Huwag lang sila alangan naman tanggalin ko dito sa Region 3 or sa NCRPO, ilagay ko sa Davao. Sinuswerte sila. Sarap ng buhay na doon sa Davao. Doon sila dapat sa kung saan kinakailangan yung kanilang serbisyo. Kulang tayo ng pulis sa RMM. So, kailangan doon sa... Anyway, buong Pilipinas naman sila pulis eh. Hindi naman sila NCRPO lang. Apo, may tanong pa ako. Yes. Tanong ko lang sir, na-brought up nyo rin ba sa Chinese counterpart nyo yung mga drug lords na from China? Yes. Ano ho yung... Some of them are already classified. Halimbawa, binibigyan lang kami ng tamang profile of Peter Ko, tamang profile ni Peter Lim, tamang profile na lahat ng mga kilala natin drug lords. So, they're all classified matters. So, hindi natin kailangan i-discuss. So, in matters of intelligence, malaking may tulong nila sa atin.